Ikaw, paano ka naghihintay sa ating Panginoong Hesus sa muli niyang pagdating? Dahil hindi lahat na naghihintay sa Panginoon ay handa sa pagdating niya. At ang katanungang ito ay nagbibigay ng refleksyon sa kung paano nga ba tayo naghihintay sa ating Panginoong Hesus. Sa pangalawang pagkakataon, mabasa natin sa Biblia ang buhay ni Juan na nagbabautismo, kung paano siya naghintay sa unang pagdating ng Panginoong Hesus. Ibinigay ang lahat ng gesture at paghihintay na ginawa sa pamamagitan ng buhay ng Juan na nagbabautismo upang tularan ng bawat isa ang ginawa ni Juan na nagbabautismo sa kanyang paghihintay sa unang pagdating ng Panginoong Hesus at sa ating panahon sa ikalawang pagkakataon. May kita natin sa istorya ng buhay ni Juan na nagbabautismo na hindi lang siya basta naghintay kung hindi meron siyang ginawa. Masasalamin natin sa panahon natin ngayon ng mga naghihintay sa umuling pagdating ng Panginoong Hesus na meron dapat tayong ginagawa habang tayo ay naghihintay sa muling pagdating niya. Ang una, Mateo chapter 3 verse 1. Si Juan ay nasa ilang, hiwalay sa ingay ng mundo, hiwalay sa sistema nito. Tandaan natin na ang totoong naghihintay sa ating Panginoong Hesus ay ang mga taong naghihintay at humihiwalay sa mundong ito na makapaglalayo sa Kanya sa piling ng Diyos. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang isang Kristiyano sa panahon natin ngayon ay hindi makakasama kung ang Panginoong Hesus ay darating ngayon mismo. Dahil marami pang mga mananampalataya sa ating panahon ang hindi pa nakakahiwalay sa mundong ito. Hindi basta sapat na ang pag-attend sa church at kilala natin ang Panginoong Hesus. Kailangan tayo'y humihiwalay sa mundong ito. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Pangalawa, iba ang kanyang kinakain. Mateo chapter 3 verse 4. Kanyang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Hindi niya sinasanay ang kanyang sarili sa makamundong bagay, kundi sinasanay niya sa disiplina. Ang tunay na naghihintay ay hindi alipin ng kasiyahan ng mundo, kundi nakatuon sa layunin ng Diyos. Hindi lang siya basta humiwalay sa mundo, kung hindi tinrain niya rin yung kanyang sarili, internally speaking. Hindi niya inindulge ang kanyang sarili sa mga bagay na pang-temporal at nanatiling kontento sa mga bagay na ito. Pulot-pukyutan, balang. Isa sa mga sinabi ng isang sikat na mga awit ay less is more. Tandaan natin, natural lang na hindi tayo maging komportable sa mundong ito. Maranasin natin ang hirap, bighati, sakit, kalungkutan, pagluha. Dahil tayo'y dayuhan lamang talaga rito. Dahil ang ating tunay na tahanan ay sa langit, kung saan naroroon ang ating Diyos. Pangatlo, Mateo chapter 3 verse 3. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tandaan natin na ang paghihintay ni Juan ay hindi tahimik. Ito'y may tinig, may aksyon, may misyon. Tandaan natin na ang bawat isa sa atin ay may mandato. Meron tayong Great Commission na ang bawat isa ay handa ang daraanan ng Panginoong Hesus, kung saan i-preach natin kung ano ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang basta maging successful personally sa mundong ito, kung hindi maging successful sa kung paano tayo tinawag ng ating Diyos. At ito ang ipamalita ang kanyang ginawa. Siya'y namatay para sa makasalanan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, magsisi sa kanyang kasalanan at talikuran ito, at sumampalataya sa nag-iisang Diyos na nagbigay ng buhay. Ang paghihintay sa muling pagdating ng Panginoong Hesus ay hindi lamang papalipas ng oras at ng panahon. Ito ay pamumuhay na handa sa bawat sandali.